Hello mga kabukid, isang magandang araw sa inyong lahat. So, pasensya na kayo mga kabukid kung gabi ako ngayon nag-vlog. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang status ng ating mga manok ngayon doon sa ating range. So gabi ngayon, so ipakikita ko sa inyo kung ano ang kanilang mga sitwasyon doon. Pero ang bago lahat, ipakikita ko muna sa inyo yung ating mga sisiyo na nasa loob, yung konti lang. Yung mga season na yun mga kabukid, yan pala yung ating mga papisa nung buwan ng August. So konti lang sila kasi meron akong ginawang ibang pamaraan sa pagkolekta ng itlog, pero hindi siya naging successful. Yung binalot ko ng papel yung itlog at saka nilagay sa refrigerator. Pero kahit man ganun man na nangyari, okay lang. Basta at least susubukan natin at nalaman natin kung anong naging resulta. So patuloy pa rin tayo sa ating ginagawa. Kaya halika mga kabukid, samahan nyo ako. Tara na, let's go. So mga kabukid, bago ang lahat, mayroon pala nagpapa-shoutout sa atin. So shoutout pala kay Idol Lerma Peralta. Yan, shoutout sa iyo Idol. Maraming salamat sa palaging panonood sa aking vlog dito sa YouTube. Mabuhay ka at happy farming sa iyo. Patuloy lang palagi sa iyong mga ginagawa sa buhay at enjoy mo lang. So ito na pala sila mga kabukid So ito lang pala yung napisa sa ating mga papisa noong buwan ng August. 52 eggs pala ito lahat mga kabukid, pero yan lang ang lumabas Pero malalaki na sila ngayon. So September na ngayon. So yun ganito na sila kalaki. And yung tulad pa rin natin, yung ating palaging ginagawa dito, yung pinapainom natin palagi, yung Bitrasin Gold, at saka mag-bacterial flushing tayo tuwing linggo. Ganito na paulit-ulit lang. Hindi ko muna ito pinapainom ng tubig na pure. Kailangan may halo palagi na gamot. So ayan, sana lumaki sila ng maganda at maayos. At ito naman mga kabukid, yung ating mga papisa ngayong buwan ng Setyembre. So ito, hindi ko na to binalot pa ng papel at nilagay sa refrigerator. Bale, dalawang batch to. Ito yung unang batch, marami siya, pero yung pangalawa, konti lang. So yan. So mapisa yung isa. Yung huling batch mapipisa ngayong October 3. So ito naman, mapisa ngayong October 1. So yan. Malapit na. So yan mga kabukid, nandito pala tayo sa likod ng aming bahay. Nandun yung bahay namin yung misis ko. Yan mga kabukid, ito pala yung palagi kong pinupuntahan dito kapag gabi. So ito pala mga kabukid yung ating yung mga dati na nilalamig na mga sisiw. So yan mga kabukid pinakawalan ko na sila, pero hindi pa rin dumadapo doon sa dapuan. Yan ganito na sila kalaki diba? So yan, nililipat ko pala yan doon sa dapuan nila. Iwan ko sa sila, bakit bumabalik pa rin dito? At dito may isa pa At dito, nandito yung ating 35 na piraso ng mga sisiw. Iyan sila mga kabukid Hindi ba hindi siya masyadong klaro. Yan. Yan masyadong maliit yung ating pabahay sa kanila, parang nagmasikip sila. So malalaki na rin yan sila mga kabukid. Hindi ko pa sila napurga kasi palaging pangit yung panahon dito sa amin, makulimlim. So kailangan natin magpurga yung parang mainit ba para uhaw na uhaw sila. So ito mga kabukid dito pala yung tatlong puti. Yan may isa sa baba. At ito yung mga malalaki na. Yan yung iba dito nangingitlog na yata to ito. So yan na sila. Kunti lang sila. Kasi nung panay mga palaging umulan, doon marami tayong nawala dito ng mga alaga natin. So dapat talaga mga kabukid, bago kayo mag-alaga ng mga manok, unahin yung unang paggawa ng pabahay. Kasi malaga talaga siya para sa pag umulan wala tayong problema. At nandito pala yung ating tandang na isa. Yan
So nilagay ko muna sila dito mga kabukid kasi tapos na ako magkolekta ng itlog. So pinapahinga ko muna. Yan o. Yan, pinurga ko na yan. At ito yung ating Guinea Fowl. Yan mga kabukid o. Ayan yung ating Guinea Fowl mga kabukid o. Malalaki na sila mga kabukid. Nag-change na yung kulay ng balahibo nila. Diba? So hindi ko akalain na mapalaki ko sila ng ganyan. Hindi sila masyadong masilan. So yan mga kabukid, nilipat ko na sila. Ito na sila lahat. Yung ating mga nilalamig. Yan. At ito din sa kabila. Hindi ko sila maparami mga kabukid kasi maraming bumibili dito sa amin ng native na manok. Lalo na sa aming barangay. Palagi silang bumibili. Kaya minsan talaga naibibinta ko kasi pambili ko rin ng pagkain sa kanila. So ganun lang nangyayari dito. Bali paikot-ikot lang para makabili tayo para masustain natin silang lahat. So yun lang mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin dito sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo, maingay kasi yung washing machine kasi umaandar. So ganito lang yung ating mga ginagawa dito sa ating backyard mga kabukid. Paikot-ikot lang to. So ngayon, kunti pa yung ating mga alaga, hindi muna tayo talagang magparami ng husto. Kasi tulad sa akin, nagpa-practice pa lamang dito sa pag-aalaga ng mga manok. So yung sa atin, pag talagang kampante na tayo na magparami, yung wala nang problema, meron na rin tayong sapat na pera para pang-invest, doon tayo magparami talaga ng husto. Para ma-provide natin yung kailangan ng ating mga nag-order palagi sa atin. So, see you in my next video mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin dito sa aking YouTube channel. Bye bye, happy farming.